Hello, hello, hello. Today, i-convert natin yung ating multimeter na gumagamit ng AA batteries to lithium. Kasi, lagi na lang nauubusan kapag ginagamit natin. Rechargeable yung gamit ko, kaso hassle pa rin kapag tatanggalin tapos ibabalik. Tapos hindi ko naman ginagamit, nalulobat. So, ang gagawin na natin, papalitan na natin ng lithium na battery yung AA batteries niya. So, safe bang palitan ng lithium battery yung AA batteries? Kailangan lang natin malaman yung total voltage ng battery natin at kung swak ba yung voltage nung ipapalit natin na battery. So, in our case, eto tatlo to. Pag titignan nyo sa likod, nakalagay dyan 1.5 volts times 3. 1.5 volts times 3 ay nasa 4.5 volts. Ang voltage ng lithium polymer na battery, katulad nito, ay nasa 3.7 volts yung nominal voltage niya, at pag full charge siya nasa 4.2 volts. So pasok na pasok siya sa 4.5 volts na voltage ng tatlong battery na to, kaya pwede natin palitan. Karamihan naman ng mga battery operated na devices pwede nyo palitan ng lithium na battery, basta kapag tatlo pwede ang isang ganto. Yung iba dalawa lang, kung minsan pwede pa rin yung isang lithium polymer, kasi yung iba naman ay kaya naman nilang i-tolerate yung mas mataas na voltage. Pero ang safe talaga kapag tatlong AA batteries or AAA batteries, sakto talaga yung lithium polymer na battery doon. So sa mga multimeter, usually talaga tatlo yung battery na ginagamit. So pati yung isa kong ginagamit na multimeter, yung kulay pula, i-convert din natin yun para hindi na lagi nalulobat. Kasi kapag nawala isang tornilyo, hanapin ko na lang mamaya. Kapag mag-convert kayo, kailangan nyo lang i-trace kung saan yung terminal ng battery, na kasi nakadugtong lang naman yung eto, naka-series yung tatlo na yan. So mula dito pag ganun, so yung connector natin nandito, tsaka dito, yun yung battery input natin. Tapos yung polarity, makita naman natin negative dito, positive doon. Try nating ikabit lang para malaman natin kung mag-work. Yun, gumagana. So now at alam na natin gumagana siya, gagamit tayo ng ganito. Lagay ko yung link kung saan ko nabili yung ganito para gusto nyo gumawa rin. Ito ay parang BMS, although parang may BMS na yung battery natin. Just kailangan mag-iingat, baka mag-short. And may chip na dun, oh. Hindi lang ako sure kung BMS ba yun, pero may chip eh. So ano pang gamit ng chip kung hindi BMS. Pero ito ay gamit natin para sa pag-charge. So meron siya USB-C port para saksak lang natin sa USB-C charger at i-charge niya na, kasi design naman to sa lithium battery, so para hindi ma-overcharge, and then meron din tong protection para hindi natin ma-over-discharge yung battery. So kung yung LiPo na ipapalit nyo ay walang BMS, okay lang, kasi kung gagamit kayo nito, ito na yung magiging BMS nya. Now, tignan natin kung coveran lang natin yung isang line para hindi ma-short. Tignan natin kung saan natin pwede ilagay ito. Gusto ko sanang dito ilagay, kaso mukhang walang space, puno na. May shielding din. Dito kaya sa baba? Walang space dito. Ang available lang natin na space dito sa side. Tanggalin na natin to, hindi na natin kailangan. So dito na tayo magso-solder sa plates dito, para din na natin gagalawin to. First, tingnan natin kung paano natin mapagkakasya to. Balak ko sana ang gawing dalawa. Ayan, no? Saktong-sakto ang dalawa. Pero hindi nakasya kasi itong board na to. So, isa na lang ang ilalagay natin. Okay lang naman. Natin malalaman ang lalagyan natin. Try nating
Lagyan ng marka. May dumikit. Wala. Ano kaya? Ulitin natin. Medyo meron na. Ayun. So, battery, yun nasa gitna. Tapos, output natin itong dalawang nasa labas. Yun yung ikakabit natin dito. Ayan, hinot glue ko na. Akala ko nakaka-record kanina yung camera eh. So, hindi ko na napakita sa inyo. Pero, ayan lang, glue lang natin ng hot glue. Tapos, double-sided tape tong battery. At isosolder na natin sa dito yung mga wire. Ayos na. Test natin. Yes, gumagana na. Ayan. Ayan. Simpleng-simple lang pwede nyo gawin sa mga iba't ibang devices nyo. Sa mga laruan ko usually ginagawa ito eh. Para rechargeable na tapos madami pang capacity. Ang ilaw. Ito, try natin to. Ako po. Magana naman, di lang nagcha-charge. Yung module pala na gamit ko ay cheap na module siya at hindi siya nag-work kapag ang charger na gamit mo ay Type-C. Meaning yung cable mo ay Type-C to Type-C. Gaya nito. So, makikita nyo, hindi siya umiilaw. Yun pala, etong module na ito ay hindi siya designed talaga pang Type-C. So, pang Type-A siya. Kasi kulang siya ng components para kapag sinaksak mo yung Type-C, sasabihin niya na siya ay charging device or siya yung tumatanggap ng charge. So, kapag sinaksak mo yung Type-C, hindi siya umiilaw. Pero kapag ang gagamitin mo, Type-A, ang Type-A kasi, by default, 5 volts lagi ang nilalabas niyan. At kahit hindi makipag-usap yung USB-C cable, ay may 5 volts siya. So, kapag ito ang ginamit natin, iilaw siya. So, kahit walang nakakabit na battery dyan, iilaw yan. So, kapag i-charge siya natin yung ginawa natin, ayan, nag-charge siya. Kulay red, charging. Pag green yan, puno na yung battery. So, yun lang. In case gumamit din kayo ng ganito, huwag kayong magtaka kung ayaw mag-turn on kapag ang charger nyo ay galing sa USB-C. Pero kapag Type-A ang pinanggalingan ng charger nyo tapos papunta sa Type-C, pwede. So kahit wala nakakabit na battery dyan, dapat mag-iilaw yung LED nya. Unlike ito, wala, hindi talaga iilaw. Pag Type-C mismo yung pinanggalingan. So kailangan nyo ng USB Type-A na cable papunta sa Type-C para ma-charge siya. Okay na. So ayun lang. Tapos pag i-charge nyo, saksak nyo lang, i-charge na. Hindi nyo lang na nakikita na nag-charge dito kasi wala namang indicator talaga dyan. Pero makikita nyo na iilaw dito. Yun lang.